Ang laban sa gitna ng pinakamalakas na mga shadows nitong si Jinwoo kontra kay Cha Hae-in na ginagawa nila bilang isang test kung makakapasok ba si Cha Hae-in dito sa guild nila Jinwoo at ni Jinho o hindi. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa video na to. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo na ang bell button guys para automatic man-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin na kinakalaban nitong si Jinho ang napakaraming mga trash talkers, mga keyboard warrior na nagbabash dito kay Jinwoo. Pero hindi naman nagtagal matapos ngang manggaling nitong si Jinwoo sa Red Gate, sa pinasukan niyang gate sa previous chapter ay bumalik na siya. Habang tinatanong itong si Jinho na kamusta daw ito at napakasipag daw talaga nito. Na sinagot naman itong si Jinho na saan daw siya nanggaling. Kaya ipinakita naman itong si Jinwoo ang dala-dala niyang bag na punong-puno naman ng Greater Magic Course. Nabanggit dito nitong si Jinho na napakataas daw ng presyo ng value ng lahat ng course na ito kumpara sa iba pang mga magic crystals dahil nanggaling nga ito sa isang high-ranking gate. Na alam naman natin guys na naipon at nalikom nitong si Jinwoo matapos nga niyang i-clear ng mag-isa ang Red Gate. Nang dahil dito nabanggit nitong si Jinho na sapat daw ito, magiging enough ang pera na ito para bayaran nila ang kanilang magiging employee. Na dahilan kung bakit nagtaka si Jinwoo, dahil bakit naman daw sila magkaka-employee, dahil wala naman silang ibang mga personnels na kasama sa guild nila. Na sinagot nitong si Jinho na oo, sapat na nga silang dalawa, pero ang isa sa mga requirements sa loob ng Hunter Association is that kailangang merong at least 3 members ang bawat guild. Ang Guild Master, ang Vice Guild Master, at ang isang member. Ayon din dito kay Jinho, although wala naman silang pakialam actually dahil hindi naman nila kakailanganin ang taong yon. Kailangan lang nila yon para ma-fill ang quota, para ma-fill ang gap na nire-require ng Hunter Association. Still, magiging maganda daw kung masipag at isang diligent na tao ang makukuha nila. Dahil kasama nila yun sa office, it's not like isang beses o dalawang beses lang nilang makikita yun. Kakailanganin pa rin nilang nasa lobby ng opisina tuwing meron silang work. And one last thing, ang isa pa sa mga concerns nitong si Jinho is that hindi pa nila alam kung anong ipapangalan nila sa kanilang guild. Kaya tinanong niya si Jinho kung may ideya daw ba ito sa mga gagamitin nilang pangalan. Sinagot nitong si Jinho na hindi daw niya naisip at ngayon lang niya na-realize na importante din pala yun. Pero wala pa siyang naisip from this point. Ito namang si Jinho, napakarami na ng kanyang mga suggestions dito. Tulad ng Sung Yu Guild at Yusung Guild na para bang pinaghalo lang niya ang pangalan nila ni Jinho. Pero tinanong din niya si Jinho kung meron daw ba itong naiisip, kung meron siyang ideya, kung meron siyang prospect na pwedeng gamitin nilang guild name. Na sinagot ni Jinho na bakit daw hindi nila gamitin ang pangalan na Solo Play Guild. Dahil dito nagulat itong si Jinho, but not in a positive manner. Hindi siya natuwa at hindi siya nasurpresa habang nagagalak dahil nagkikringe ngayon itong si Jinho. Hindi niya matanggap na napaka-cringe ng naisip na pangalan ng kanyang kaibigan habang iniisip na although napakagaling, nag-e-excel itong si Jinho sa almost all of things, sa lahat ng bagay. Pero meron din pala itong isang bagay na hindi ine-excelan at yun ay ang pag-isip ng pangalan sa kanilang guild. Pero hindi nagtagal biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Kaya naman agad na yon pinagbuksan ng pinto ni Jinho at tinanong ano daw ba ang kailangan ng taong ito. At nagulat itong si Jinho sa kanyang nakita. Kaya naman agad ding tiningnan nitong si Jinho kung sino ang taong yon, na walang iba kung hindi si Hunter Cha Hae-in. Nandito siya ngayon dahil interesado pala itong si Cha para sumali sa kanilang panibagong guild na to. Syempre napakasada ng mga pangyayari na bigla ang lahat, kaya naman nagkaroon sila ng proper communication. Nagkaroon sila ng simpleng meeting sa gitna nitong si Jinwoo at nitong si Hae-in. Tinanong ni Jinwoo itong si Cha kung ano talaga ang gusto niyang mangyari. Sinagot naman ni Cha na like I said, gusto niyang sumali sa guild nitong sila Jinwoo. Tinanong naman itong si Jinwoo kung anong dahilan dahil bakit nga naman bigla itong sasali. Wala naman siyang benefit na makukuha sa guild na to at hindi din naman ito sikat. Kaya naman tinanong nitong si Jinwoo itong si Cha Hae-in kung sinabihan daw ba siya ng chairman ng association na si Go Gun-hee na sumali dito sa guild nila Jinwoo. Na sinagot ni Hae-in na hindi naman. At bakit naman daw yun gagawin ng kanilang chairman? Kaya naman ang sunod na naitanong nitong si Jinwoo ay baka daw kinake out daw ba siya nitong si Choi Jong-in, na baka inalis na daw siya sa kanyang previous na guild. Na alam naman natin guys na itong si Cha ay ang Vice Guild Master ng sikat na guild sa loob ng Korea na ang Hunters Guild. Dito napaisip itong si Jinwoo dahil hindi din naman ang sagot nitong si Hae-in. Anong rason? Bakit daw gustong sumali nitong si Cha Hae-in sa kanilang solo play guild? Nang dahil dito biglang nag-cringe din itong si Cha Hae-in
Matapos niyang marinig ang napaka-cringe na pangalan na yon na gustong gamitin ni Jinwoo, hindi makapaniwala itong si Cha Hae-in sa naisip na pangalan nitong si Jinwoo, kaya naman inexplain ni Jinwoo na napagkasunduan nila ng kanyang Vice Guild Master na si Jinho na yun ang gagamitin nilang pangalan. Pero biglang umalma dito itong si Jinho habang sinasabing hindi pa daw siya nag-agree at napakarami din daw niyang mga suggestions na para bang binasura lang nitong si Jinwoo at bigla niyang ipinilit na ang pangalan ng guild nila ay Solo Play Guild. Dahil kitang-kita natin dito guys na nahihiya. Alam nitong si Jinho na nakikringe itong si Hae-in. Kaya naman sumingit na siya at talagang pinilit niyang baguhin ang isip nitong si Jinwoo. Kaya naman dito ay para bang nakapag-isip-isip itong si Jinwoo at para bang naisip niya na hindi talaga angkop ang pangalan na Solo Play Guild. Just because nagkakandak nga siya ng one-man missions ng one-man gate raids. Habang tinitingnan at inoobserbahan din niya si Cha Hae-in, ay napapansin niya na may kakaiba sa kanyang heartbeat, sa kanyang breathing, sa kanyang expressions na pilit itinatago nitong si Cha Hae-in pero nakikita niya ito gamit niyang napakatindi niyang perception. Pero nananatili pa rin ang tanong na ano nga ba ang dahilan? Anong nag-push dito kay Cha para sumali sa kanilang bagong buo pa lamang na guild? Na dahilan kung bakit inulit nitong si Jinwoo ang kanyang katanungan, but this time it is more specific na. Sinabi niya na 2 years pa lamang daw ang nagdadaan matapos ang nangyaring awakening nitong si Cha Hae-in. At hindi daw ba under so many contracts pa na pinirmahan itong si Cha Hae-in na nag-hold back pa sa kanya ngayon. Pero ang naging sagot ni Cha, walang problema. Meron daw siyang sapat na pera para bayaran ang contract breach penalty. Na mas lalo pang nagpaisip dito kay Jinwoo dahil bakit ganon? Parang napaka-sincere naman nitong si Cha Hae-in to the point na handa pa nga siyang mag-break ng contracts, handa siyang magbayad ng penalty para lamang sumali sa kanila. Pero in-explain din dito ni Jinwoo na wala daw silang sapat na resources para bayaran ang ganitong caliber ng isang hunter, knowing na isang napakilala, napaka-famous at napakalakas na hunter nitong si Cha. Nilinaw niya na agad na wala silang maibabayad na sapat na pera dito, pero wala daw yung problema para kay Cha. Sinabi din niya na hindi din niya kailangan ng signing bonus na dahilan kung bakit mas lalo pang napapaisip talaga si Jinwoo. Inulit niyang tanong, ano ba talaga ang dahilan? Bakit handa siyang pumunta sa ganito katinding lengths para lamang makasali sa kanilang guild? Dahil obviously there is nothing to gain here. Walang mapapala itong si Cha Hae-in sa loob ng guild nila Jinwoo. And here goes the explanation na hindi naman agad sinabi nitong si Cha Hae-in. Right from the start, magsimula pa lamang ng unang mapukaw nitong si Jinwoo ang interest nitong si Cha Hae-in to the point na ang dami na nga nilang pinagdaanan at nakita niya kung gaano ka-rare, ka-unique itong si Jinwoo, kung gaano siya kalakas, kung gaano siya ka-reliable, mas lalo pa lamang nagkakaroon ng dahilan itong si Cha Hae-in para mas lalong mahulog sa kanya. Na mas lalo pang lumalim matapos malaman ni Cha Hae-in na matapos nga siya mawala ng malay nang dahil sa ginawa nitong si Beru sa kanila sa Jeju Island Raid, ay dumating pala itong si Jinwoo para tulungan siya. At ang pinakadahilan, ang pinakarason kung bakit gustong sumali nitong si Cha sa guild nila Jinwoo is that gusto lang niyang makasama itong si Jinwoo pero hindi niya yun masabi. Kaya naman habang nagbablush at nahihiya itong si Cha Hae-in, nagtataka naman itong si Jinwoo kung bakit ganto na lamang biglang mag-act itong si Cha Hae-in. Pero tinanong niya ulit for the very last time, ano ang dahilan? Bakit gusto nitong sumali? Na sinagot naman itong si Cha Hae-in ng indirectly para hindi siya mahiya habang sinasabi na gusto daw niyang mabuhay comfortably. Am I not allowed to? Na para bang gusto niyang i-guilt trip itong sila Jinwoo para pumayag ito. Nasabi din dito ni Jinho na baka daw masyadong binibigyan ng napakabibigat na responsibilidad. Napakahirap na trabaho itong si Cha Hae-in. Kaya naman nakarating siya sa gantong lengths to the point na gusto niyang sumali sa isang hindi kilala, bagong buong guild para lamang mabuhay ng maayos at para makapag-chill. Na dahil sa sinabi nitong si Jinho, na misunderstand din nitong si Jinwoo ang gustong sabihin nitong si Cha Hae-in. Na-realize niya na 22 or 23 years old pa lamang itong si Cha Hae-in pero isang S-rank hunter na agad siya na dahilan kung bakit napakabigat talaga ng kanyang responsibility sa murang edad na yon. Pero ayon dito kay Jinwoo, na although oo naiintindihan niya ang sitwasyon nitong si Cha Hae-in pero meron silang final, isang test para sa kahit na sinong gustong sumali sa kanilang guild. Nabiglang siningitan nitong si Jinho habang sinasabi na actually hindi daw yung nakalagay sa iniwan niyang notice kay Jinho. Pero para hindi na malito itong si Cha ay sinabi nitong si Jinwoo na baka nalito lang daw itong si Jinho at mas maganda kung kukuha ito ng pagkain, kung kukuha ito ng snacks para sa kanilang bisita.
At sinunod naman yun ni Jinho ng walang kahit na anong angal. Matapos umalis ni Jinho ay tinanong agad nitong si Cha, itong si Jinwoo, kung ano daw ang test na ito. Na nakita agad ni Jinwoo na talagang napaka-sincere ni Cha. Gusto talaga niyang sumali sa guild nila no matter what. Kaya sinabi at inexplain ni Jinwoo kung anong test na to. At yun ay yung test na kung saan dapat matalo ng kung sino mang gustong sumali sa guild ang isa sa mga Shadow Army, ang isa sa kanyang mga Shadow Soldier na pipiliin niya. Pero dito ay biglang para bang na-disappoint itong si Hunter Cha. Habang sinasabing ganun daw baka baba ang tingin sa kanya nitong si Jinwoo. Tinanong niya ito, aling summon ang isa-summon ni Jinwoo para i-test kung pwede ba siyang sumali, kung qualified ba siya para sa guild. Na sinagot ni Jinwoo na para kay Hunter Cha, pipiliin niyang pinakamalakas para masiguradong hindi ito madi-disappoint. At dito nga'y para bang medyo kinabahan at pinawisan nitong si Cha dahil naisip niya kung sino ang balak isamon nitong si Jinwoo. Tinanong nitong si Cha Hee-in kung kailan gaganapin ang test at kung saan. Na sinagot nitong si Jinwoo na ngayon na mismo hindi na sila mag-aaksaya ng oras at sinabi din niya na gaganapin ang test na yon, ang laban na yon sa loob ng Association Gymnasium. Sa pagkakataong ito ay naisip din ni Jinwoo na ito ang perfect opportunity para i-try out, para i-test at i-experiment ang isang bagay tungkol sa kanyang Shadow Exchange na ability. Lalabas na sana itong si Cha Hee-in para pumunta at dumiretso na sa Hunter Association Gymnasium pero pinigilan siya nitong si Jinwoo habang sinasabi na okay lang. Hindi na daw kailangang pumunta doon ni Cha Hee-in ng mano-mano habang nilalapitan at hinahawakan ito habang tinatanong kung okay lang daw ba na dumikit itong si Cha sa kanya para makasama ito at para ma-fill ang requirements sa gagawin nilang transportation. At dito na nga ginamit nitong si Jinwoo ang kanyang ability habang sinasabi ang word na exchange. At dito na nga nagsimulang kainin ng Shadow ang dalawang ito habang unti-unting lumulubog sa parabang portal sa ilalim ng kanilang paa. Sa pagdating nitong si Jinho, wala na si Cha at wala na din si Jinwoo kung hindi ang orc, ang isa sa mga Shadow Soldiers nitong si Jinwoo na nakapalitan niya ng posisyon. Pero hindi din sinayang ng orc na itong pagkakataon. Kinuha nito ang dalang snacks nitong si Jinho at kinain nito. Naging effective ang Shadow Exchange na ginawa nitong si Jinwoo at nakarating nga sila sa loob ng Hunter Association Gymnasium. Nagulat itong si Cha Hee-in dahil hindi niya inaakala na may ganun pa palang ability itong si Jinwoo. Habang si Jinwoo ay na-confirm naman ang isa sa mga bagay na pinag-e-eksperimentohan niya na oo, okay lang kahit may kasama siya kapag ginamit niya ang Shadow Exchange dahil hindi naman talaga actually siya lang mismo ang nate-teleport at nakakapalit ng mga posisyon. Nagkakaroon daw ng parang isang portal ng isang teleportation gate na kung saan ang lokasyon niya ang nagiging entrance at ang magiging exit naman ay ang lokasyon ng target niya na Shadow Soldier. Ma-realize din niya dito kung gaano ito ka-importante at kung gaano niya ito ma-exploit. Although meron man itong limit na kailangan niyang magkaroon ng cooldown na 3 hours, pwede niyang gamitin ang ability na ito para mag-travel all around the world kung gugustuhin niya. Bago magsimula ang test ay sinabi naman nitong si Cha Hee-in na naiwan niya ang weapon dahil hindi naman niya alam na magkakaroon ng ganitong test. Na sinagot ni Jinwoo na yun daw ba ay ang pickaxe na dala-dala niya. Na dahilan kung bakit nahiya itong si Cha Hee-in dahil alam naman natin na hindi yun ang weapon niya. Nagkataon lamang na yun ang available na bagay nang makita niya si Jinwoo nang mangyari ang laban sa gitna nila at ng mga orcs kaya yun ang gamit-gamit niya. Pero sinagot naman siya nitong si Jinwoo na okay lang, nagbibiro lang naman daw ito. Pero wala naman daw problema ayon dito kay Hunter Cha dahil may mga naka-reserve na mga weapons, may mga nakatago talagang mga weapons sa inventory sa loob ng gymnasium dahil kailangan nyo ng mga hunters na mag-aarkila nito. Especially in case kung gusto nilang magkaroon ng sparring at kung gusto nilang itest ang iba't ibang klase ng mga weapons. At hindi nagtagal, nakakuha siya ng isang maganda at napakanipis na espada. Ang sinagot nitong si Jinwoo na okay lang daw ba yun? Dahil unang-una sa lahat, hindi naman daw ito ang weapon na nakasanayan na nitong si Cha Hee-in. Pero sinagot siya ni Cha na okay lang dahil walang problema kahit anong klaseng weapon ang gamitin niya. Dito ay napaisip na itong si Jinwoo kung sino ang isasamon niya na Shadow Soldier para i-test ng kakayahan nitong si Cha Hee-in. Pero naisip niya na kung magsasamon siya ng simple, ng isang normal na Shadow Soldier, mapapatayo ni Cha Hee-in ng walang kahirap-hirap sa loob lamang ng ilang segundo. Kaya ang isinamon niya, walang iba kung hindi itong si Igris. Sinabi niya na itong si Igris ang pinakamalakas na swordsman sa loob ng kanyang mga soldiers. At ito ang kakalabanin, ito ang kahaharapin ni Cha Hee-in para i-test kung pwede ba siya, kung qualified ba siya na pumasok sa kanilang guild. Kasi nagot naman ni Cha Hee-in, anong rules ng match, ano ang parameters ng laban at kung paano nila malalaman kung may nanalo na. Nasinagot naman ni Jinwoo na simple lang ang rules.
Kailangan niyang wasakin at patayin ng Shadow Soldier at pwede din namang matapos ang laban kung susuko siya. Naisip dito ni Jinwoo na sinabi niya nga kanina na ang isasamon niya ay ang pinakamalakas niyang Shadow Soldier. Pero ayon din naman dito kay Jinwoo, magiging napaka-traumatic na experience daw kung ang isasamon niya ay walang iba kung hindi si Beru. Dahil nakita naman natin kung anong ginawa ni Beru kay Hunter Cha sa Jeju Island. Pero hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Igris at itong si Cha Hae-in. Agad nating makita na ready na for battle si Cha Hae-in at nag-enter na siya sa kanyang combat stance. Pero since sinabi din naman itong si Cha Hae-in na hindi daw magmamatter, wala siyang pakialam kung anumang weapons ang gagamitin ng bawat combatants, kaya naman saglit niyang pinatalikod itong si Cha Hae-in at kinuha sa kanyang inventory ang isa sa mga weapons na nasubukan niya na. At ibinigay niya ang longsword na ginamit niya sa Jeju Island raid dito kay Igris. Ito ay walang iba kung hindi ang Demon King's longsword. Walang iba kung hindi ang mismong espada na ginamit ng Demon King Baran. Napakadaya nito guys dahil hindi lamang dahil sa napakalakas nito at nagbibigay ng additional physical attack attribute, kung hindi dahil sa meron itong special feature. At yun ay ang bawat swing, ang bawat slash na gagawin gamit ang atake nito. At yun ay ang bawat swing, ang bawat slash na gagawin ng user nito ay makakapag-launch siya ng isang Storm of the White Lightning sa kanyang mga kalaban. Ang Storm of the White Lightning guys, ay ang atake na nakakapag-launch ng napakatinding thunderstorm sa mga natututukan nito na hindi naman inaksaya pa nitong si Igris. Ginamit niya agad ang Storm of the White Lightning habang naglo-launch ng isang napakatinding thunderstorm dito kay Cha Hae-in. Nagawa naman yung maiwasan ni Cha ng walang kahirap-hirap na alam naman itong si Jinwoo na oo, normal lang yun para kay Cha dahil napakabilis din talaga ng movement speed nito. Pero nonetheless, kung isang normal na tao ay tatamaan ng ataking yun, automatic mamamatay sila agad. Nag-retaliate naman agad itong si Cha Hae-in habang inaatake itong si Igris na nagawa naman na ipari, nagawang harangin ni Igris gamit ang longsword ni Baran. Hindi nila alam na naramdaman pala nitong si Go Gun-hee ang presensya ng dalawang napakalakas na individuals sa loob ng Hunter Gymnasium. Pero wala naman daw kahit na anong reservation, kahit na anong schedule sa loob ng Hunter Gymnasium as of this point, meaning wala dapat tao sa loob nun. Kaya tinawagan niya ang kanyang mga staffs at sinabi na i-direct sa kanyang monitor ang mga cameras, ang mga CCTVs na nasa loob ng Hunter Gymnasium. At dito niya na-confirm at nakita ang dalawa nitong si Jinwoo at ni Hunter Cha. Naalala naman nitong si Go Gun-hee ang tungkol sa mga itinanong nitong si Hunter Cha matapos nitong magising mula sa kanyang pagkakatulog. Matapos niyang makarecover sa ginawang atake sa kanya ni Beru sa Jeju Island. Na yun ay walang iba kung hindi kung tinulungan daw ba siya at kung dumating daw ba si Jinwoo para tulungan sila. Kaya na-misunderstand ni Go Gun-hee ang sitwasyon. Hindi niya inisip na nagkakandak sila ng sparring, na nagkakandak sila ng training kung makakapasok ba si Cha Hae-in sa loob ng guild nitong sila Jinwoo. Kung hindi, ininterpret niya ito romantically. Inisip niya na may balak gawin itong si Jinwoo at itong si Cha sa loob ng Hunter Gymnasium. Kaya inutusan niya ang kanyang mga staffs na patayin daw ang lahat ng mga kamera sa loob ng Hunter Gymnasium. Na ipinagtaka pa sana ng staffs at tinanong kung anong dahilan, pero sinabi ni Go Gun-hee na sabihin na lamang nila at lagyan ng note na nagkakandak ng inspection ngayon sa loob ng Hunter Gymnasium. Hindi nagtagal, habang natapos ang call sa gitna ng staff at nitong si Go Gun-hee ay nagkaroon ng isang napakatinding lindol to the point na nauga pa nga ang flag ng Korea sa likod ni Go Gun-hee. Dito ay hindi din siya nagulat at sinabi niya na as expected, it's so good to be young. Dahil iniisip niya dito guys na hindi nagtitraining ang dalawa. Ang inaakala ni Go Gun-hee dito ay nagbebembangan sila. Pero what's actually happening sa loob ng Hunter Gymnasium is that nagulat itong si Jinwoo dahil hindi niya inaasahan na napakabilis na mapapatumba nitong si Cha Hae-in nitong si Igris. Dahil makita natin dito guys na kahit nagamit ni Igris ang longsword nitong si Baran, hindi naging epektibo para talunin si Hunter Cha. Habang sinasabihan siya nitong si Cha Hae-in na hindi daw ba ang sinabi ni Jinwoo ay ang pinakamalakas na summon niya ang itatapat niya kay Hunter Cha. Alam niya na hindi si Igris, hindi ang Black Knight na itong pinakamalakas niyang summon. Kaya naman pinrovoke niya ulit itong si Jinwoo. Habang sinasabing isamon na daw ni Jinwoo ang tunay, ang literal at ang totoong pinakamalakas niyang Shadow Soldier. Binantaan naman siya nitong si Jinwoo na baka masaktan siya. Baka magkaroon siya ng severe injuries tulad ng nangyari sa kanya before sa Jeju Island. Pero ang sagot ni Cha, wala siyang problema. Okay lang, magiging okay lang ang lahat at kakayanin niya yon kahit na yun ang pinakamalakas na summon ni Jinwoo.
At ayon din dito kay Cha, gusto din naman daw talaga niyang labanan ulit ang individual na yon, ang creature na yon, na dahilan kung bakit nagulat si Jinwoo dahil alam pala ni Cha na nakuha niya ulit, na na-extract niya ang shadow nitong si Beru. Dahil unang-una sa lahat, nakita naman daw in person nitong si Cha kung paano ito mag-extract ng mga shadows at nakita din niya sa ilan pang mga videos, sa ilan pang mga footage kung paano kinukuha ni Jinwoo ang iba pang mga natatalo niyang monster at ginagawa itong Shadow Soldier. Kaya naman hindi na nag-aalinlangan pa itong si Jinwoo. Tinawag niya na si Beru. Dito natin may kita na nagbago agad ang emosyon ni Cha Hae-in. Kung kanina napaka-confident niya at napaka-looking forward siya na labanan si Igris, kinakabahan siya ngayon dahil unti-unti nang lumabas ang shadow ni Beru. Habang tinatanong nitong si Jinwoo ulit itong si Cha Hae-in kung sigurado daw ba siya. This will be the final question. Handa ba siyang labanan si Beru? Subalit dito na nagtatapos ang video guys, at sa susunod na chapter ay makikita natin kung gaano katindi ang laban sa gitna ni Cha at nitong si Beru, na kung saan magwe-went out of control nitong si Beru, na dahilan kung bakit kakailanganing mag-intervene at manghimasok nitong si Jinwoo sa laban. Siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na ring mo na ang bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman siguraduhin mo nang naka-like at naka-follow ka na sa iba pang mga accounts natin ngayon sa ibang platforms para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin tungkol sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous solo leveling videos. Maraming salamat guys. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.